Guys, for today's video, gusto ko sanang pag-usapan natin si OneHand. Pero bakit natin siya pag-uusapan? Well, kasi, di ba, apart from mga legit na pinagkakautangan na dinidiscuss natin, mga banks, and mga sulit na 0% buy now, pay later service, syempre, hindi naman natin maaalis yung katotohanan na hindi lahat ay nabibigyan ng offer na itong mga banks and mga legit na 0% interest na nagpapautang. So, kawawa naman yung iba na talagang umaasa sa mga online lending apps. So, si OneHand ay isa sa mga online lending app na maituturing kong legit and sumusunod sa batas natin. Paano ko nasabi yon? Well, yan ang pag-uusapan natin today at kasama na ang iba't ibang loan products ni OneHand na tinatawag kong OneHand Multiverse of Loan Service. So, samahan niyo ako pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, yeah. So, si OneHand kasi, masasabi ko na legit talaga na online lending app. So if you're not aware, hindi naman kumpanya si OneHand. Si OneHand ay isang product lang. Ang nagmamay-ari kay OneHand ay si WeFund Lending na meron iba't ibang products and services na rin. Now, let's concentrate lang muna dito kay OneHand. Si OneHand, masasabi ko na sumusunod siya sa interest rate na pinapataw ni SEC and ni BSP at 15% na add-on interest monthly or katumbas niyan ang 180% per annum. Pero kung titingnan nyo, malaki pa rin naman talaga itong interest na pinapataw nila. Kaya dito sa video na to, pag-uusapan natin kung anong loan service ni WeFund Lending or ni OneHand kayo mas makakamura or mas makakatipid. Meron ba nun? Well, based on my experience, meron po niyan. So, simulan na po natin. So, unang-una sa lahat, syempre, makikita nyo si OneHand dun sa sarili niyang application na may da-download nyo sa Google Play Store or even App Store. And ang tawag sa kanya, syempre, ay OneHand. Pag na-download nyo yan at nakapag-register kayo at nabigyan kayo ng credit limit, then you can start getting a loan from them. Ang isa pa sa kagandahan dito kay OneHand is that hindi siya 7 days, hindi siya 15 days, but a minimum of 1 month up to 6 months to pay na installment. Kung titingnan naman natin ang interest ang ino-offer ni OneHand sa sarili niyang app, so ito yun sa app nila. So kung makikita nyo, meron akong offer dito na 8,000 pesos. Pwede siyang 1 month, 2 months, and even 3 months. Silipin natin muna yung 1 month to pay. Tingnan natin yung interest niya. So sabi dito, ang matatanggap daw natin, buo nating matatanggap ay 8,000 pesos. And then, ang total na babayaran natin sa kanya, since 1 month lang to, by March 7 is 9,193. So, ito siya. So, 8,000 yung principal and then 1,193 yung interest and then service fee or platform fee. So, computein po natin. 1,193 divided by 8,000, lalabas po na 14.91% ang interest na pinataw dito sa app ni OneHand. So, masasabi natin na, yeah, within the limit siya ng SEC/BSP limit natin. So, silipin naman natin kung 3 months siya. Kung 3 months to pay, that's 3,500 monthly. Ang total repayment natin ay 10,499 minus 8,000. Lumalabas sa 2,499 ang interest ng 8,000 divided by 8,000. Yan, nasa 31.23% sa loob ng 3 months divided by 3. 10% per month. Multiply natin yan by 12 months. Ang APR niya lang ay 125%. So far, makikita natin kapag humahaba yung payment term natin, mas bumababa yung interest. Though, mas malaki naman yung interest na binabayaran natin. So, saan pa ba natin makikita si OneHand? Well, si OneHand nagpa-finance din yan ng Lazada Fast Cash. And dito kay Lazada, sa tingin ko, ito yung isa sa pinakasulit na pag-uutangan or pinakamababang interest. However, guys, hindi natin mapipili actually kung sino yung magpa-finance sa atin kay Lazada Fast Cash. Kapag nag-apply tayo ng Lazada Fast Cash at sinuwerte tayo na OneHand yun ang pa-finance, well, you're in for a good treat. Because based on my experience, mas mababa interest dito versus dun sa standalone app ni OneHand. Kung pupunta tayo sa finance, yan, last screen, finance, yan. Lazada Fast Cash, meron akong 11,500 na offer. And kung makikita nyo dito, OneHand privacy policy. So, ang nagpapautang dito sa akin ay si OneHand. So, sinuwerte naman ako dito. Kung tatry natin i-withdraw, same amount, 8,000 pesos. Dito naman, mas mahaba pa ang payment terms na meron. Kung sa standalone app, meron lang tayong 3 months. Dito, kay Lazada Fast Cash powered by OneHand, ay up to 6 months to pay. So, kanina, yung apples sa comparison natin, yung 1 month muna, dito, 8,320 lang ang babayaran natin na interest.
So kung makikita nyo yun, ang laki ng difference. The interest rate here is only 3.5% versus sa standalone app kanina na nasa kulang-kulang 14.25%. Dahil sigurado ako sa lahat ng loan services na makita nyo si OneHand, isa to sa highly recommended ko. Kung titingnan naman natin yung 3 months to pay, ang monthly na babayaran daw natin ay 2,986.67. 2,986.67 times 3, it would give us 8,960.01. I-minus natin yung principal na 8,000. I-divide natin yan by 8,000. Lumalabas sa 12% lang po sa loob ng 3 months. Divided by 3, nasa 4% lang po ang monthly add-on interest niya. So, kitang-kita nyo naman po na mas sulit kapag meron kayong Lazada Fast Cash offer versus sa standalone app. Now, meron pa ba tayong pag-uutangan besides dito sa dalawa? Guys, baka pwede naman kayo mag-subscribe and follow dito sa aking mga social media channel. Dito po sa YouTube, Facebook, TikTok, and even Instagram. So please follow and support. Apparently, meron pa. Nandyan din si TikTok Cash Loan. So sa TikTok Cash Loan, isa rin si OneHand na nagpa-finance dito. So silipin naman natin kung magkano ang interest rate dito. Okay, dito naman sa TikTok Cash Loan, nabigyan naman ako ng 8,500. And kung i-double check natin to, makita nyo sa ilalim na si WeFund Lending Corporation din ang nagpa-finance dito. Na actually si OneHand din. Kung i-withdraw natin to, withdraw natin, same amount, 8,000 pesos yung ilagay natin. Dito, ganun din, up to 6 months to pay din, nakatulad ni Lazada Fast Cash. And kung sisilipin natin yung 1 month, 8,480. Sa tingin ko, mas mataas to, 8,480 minus 8,000 divided by 8,000, lumalabas na 6%. Kung titingnan natin, pinakamataas yung standalone app, which is yung OneHand app. Sunod na mataas itong TikTok Cash Loan, and pinakamura ang Lazada Fast Cash. Kung titingnan naman natin ang 3 months, 3,146.67 times 3, it would give us 9,440 minus 8,000. That's 1,140 divided by 8,000. Yan, lumalabas naman na 18% sa loob ng 3 months divided by 3. Yan, nasa 6% pa rin on yung monthly add-on interest rate niya. And then, again, meron din siyang 6 months to pay. So, meron pa ba? Tatlo lang ba? Meron pa ba tayong alam na si OneHand ang nagpa-finance? Actually, hindi ko alam kung bakit yung TikTok Pay Later ko ay also being financed by WeFund Lending or si OneHand. Ito naman, 10,000 to. And kung magsasample tayo manghiram, so let's say, ito yung hiramin ko, check out. Ito yung nakalagay sa TikTok Pay Later. Though hindi natin makukuha apples to apples comparison dahil dun sa amount, pero makikita naman natin kung ano yung rate nila. So yung hihiramin ko na 3,770 pesos, ibabalik ko siya after 1 month at 3,920.80. So meron siyang 150.80 na interest. Kung kakalculate natin yan, 3,920.80 minus 3,770, 150.80 nga, divided by 3,770, lumalabas na 4% yung monthly add-on interest rate niya. Kung kukunin naman natin siya sa 3 months, 1,407.47 times 3, lumalabas sa 4,222 minus 3,770, lumalabas sa 452 divided by 3,770. Yan, nasa 12% per annum or 3% per month. Kung ganito yung interest rate na nakukuha natin kay OneHand, I therefore conclude na unang-una, mas magandang umutang kay Lazada Fast Cash powered by OneHand or WeFund Lending. Next na dyan ay ang TikTok Pay Later powered by WeFund Lending also. And then pinakahuli, yung OneHand app. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong umutang, but based on our comparison, yan yung pinakasulit. And kung meron kayo niyan, mas magandang dyan muna kayo manghiram. At kung wala at gipit na talaga kayo, then tsaka kayo umutang dito sa standalone app ni OneHand. Guys, ni-review lang naman natin to. Hindi ko naman sinasabi na umutang kayo dyan talaga kayo umutang. Based on our review, kayo po ang magde-decide kung ano yung best option for you. Pinapakita lang po natin kung gaano kalaki ang interest ng isang app versus the other apps. So please make sure na pag-aralan nyo mabuti yung uutangin nyo bago kayo magpindot ng submit. For our question of the day, sa tingin nyo, bakit nagbabago-bago ang interest rate ng mga loan products ni OneHand sa iba't ibang app? Isang tao lang naman ako, isa lang yung profile ko. And for sure, yung risk assessment ko ay isa lang din. Pero bakit iba't iba ang offer? Ano sa tingin nyo yung reason? Lagay niyo yan sa comment section sa baba for your chance to win 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Julian Gabales at Julian Gabales M6J. Sabi po niya ay, "So nice Sir Pat, wala na akong masabi, salamat sa'yo." Kay Miss Julian Gabales, shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button to subscribe para ma-receive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!